Magandang gabi sa bawat isa. Dito pa rin tayo sa Kawikaan chapter 6. At yun, umpisa na natin ang night devotion. Umpisa natin sa verse 12. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay kikindat-kindat o kaya'y pipikit-pikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating sa sugat na tatamuhin. Hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang pinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglupid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw, sa puso mo iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay aalalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay, ito ang mga saway, ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya. So yun, hanggang dito na lang muna tayo sa verse 24 ng Kawikaan chapter 6. At ang natutunan ko dito na isa sa pinakamahalaga bilang kabataan ng church at bilang anak ng aking mga magulang ay itong aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo iukit at itanim mo sa isip mo, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay aalalay, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw. So yon, isang bagay na aking natutunan dito, na tayo ay sumunod sa ating ama. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. So yun, pahalagahan natin yung mga tinuturo ng ating magulang. Yun, wala akong ama, pero meron akong tinatawag na ama sa spiritual. At yun yung aking pastor na siyang nagtuturo sa akin kung paano mamuhay ng may katwiran at may kabuluhan. At yun, sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. So yung mga bagay pala na itinuturo ng ating mga magulang, ng ating tatay, ng ating ina, sa puso natin na iukit, sapagkat ang aral na itinuturo nila sa atin ay patnubay sa ating buhay. Sa panahon na hindi na natin sila makakasama, at sa panahon na kailangan nating sa panahon na paano ba?
na magkakaroon tayo ng sariling pamilya, yung mga itinuturo nila at yung mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan, ay lagi nating isipin yung mga bagay na itinuro nila sa atin. Kung paano tayo magdedesisyon ng tama, kung paano tayo magdedesisyon ng tama. At yun. At sabi pa dito sa verse 22, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay aalalay. So yung mga bagay na natutunan natin sa kanila, sa paggawa natin, ano man yung gawin natin, mga bagay, pagtatrabaho man yan, or ano man, ay yung mga bagay na natutunan natin sa kanila, ay siya palang aalalay sa atin. Kumbaga, yung mga bagay na natutunan natin sa kanila, yung mga itinuturo nila sa atin, pagkat ang utos ay ilaw ang turo. Turo ay tanglaw. Yun, pagkat ang utos ay ilaw. So, yun, mga itinuturo nila sa atin ay ilaw pala. Kumbaga, ilaw sa mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan sa buhay. At yun. At ang turo nila ay tanglaw sa ating mga hakbangin sa buhay. At yun, sana naunawaan nyo yung gustong sabihin at yung aking natutunan sa chapter 6 ng Kawikaan mula verse 12 hanggang dito sa 22. So yun, hanggang dito na lang muna. At nawa, patuloy nyo akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible. At nawa, patuloy nyo akong samahan na hanggang sa matapos ko tong book ng Kawikaan. At nawa, ay maging encourage ako sa inyo na magpatuloy na mag-aral at magsaliksik ng Bible. At nawa, ay sabay-sabay tayong lumago sa Panginoon. At hanggang dito na lamang at maraming salamat. God bless.